Katana nakuha ang respeto ni Looney. Mike Swift hindi na kayang bayaran ng mga batay MCs, kaya nawala na sa mapa ang sunugan. Alamin natin ang mga yan, so tara. Sa break it down nga ni Looney, dito ay nag-guest niya si Katana. At tinanong nga ni Looney si Katana kung meron daw ba siyang dream match na pag nakalaban niya daw ito ay solve na ang pagiging battle MC niya. Sinabi nga ni Katana na hindi daw para sa kanya ang tanong na ito dahil yung mga iniidolo niya umano ay mas gusto niyang panoorin kaysa makalaban. Mas gusto niya daw makalaban hanggat maaari ay yung mga kasabayan niyang bago na malakas at mag-ubusan daw sila ng galing. Ano pang or sino pang meron ka bang mga alam ko na nakasali ka ngayon sa tournament. Maliban doon, sino pa yung parang ano pang yung goal mo sa battle rap? Meron ka bang mga pangalan na magbigay ka ng isang dream battle mo na makalaban na pag nakalaban mo yun, masasabi mo na puta, solve na ako sa bucket list ko sa battle MC. Walang ganun lang, gusto ko lang mag-champion eh. Yun yung talagang goal mo ngayon. Kung sa goal at talagang tapaoho ka ngayon, rekta ka, wala kang pakialam sa mga big names. Ang gusto mo lang talaga is itong isa buhay na to. Tsaka medyo, siguro hindi lang para sa akin yung tanong na kung sino yung dream mo. Kasi kung dream mo, tinitingala mo siyang MC. At ako yung mga tinitingala ko, gusto ko lang sila mapanood ng malakas. Alam mo yun, gusto ko lang sila panoodin kasi idol ko sila. Hindi ko sila gusto makalaban. Parang ganun. So, kung ako yung mga gusto ko makalaban, mga nakakasabayan ko na nakikita ko malakas. Sige, maglabasan tayo ng ano. Ito. At dahil nga sa sagot na ito ni Katana, ay tila napabilib niya ang hari ng tugma. At sinabi pa ni Looney na ang katulad daw ni Katana ang dapat tularan ng isang battle MC. Tunay na MC. Take note guys, di ba? Kung tunay kang MC, yung talagang gusto mong kalabanan yung mga gutom din, di ba? Mga kapwa mo gutom din na halimaw. That's a really good answer, man. After mapuri nga ni Looney si Katana, naalala ko yung review ni Looney noong laban ni Lipcram at GL. Yo! Yung mga all gods na kinall out ng coops na yan, eh mga wala na yun sa prime para masabing who's the man. O baka para maka-shortcut. Tus ka dyan. Maghahamon na lang mga thunders pa. Sus naman! Kasi yung mga hinamon itong engot, di na maka-all out par, tipong lack of bar. Kaya ang dumating si Kratos na pang God of War. Marami yung nagsabi sa akin, ako daw ay alanganin, hindi ko kayang sumabay sa'yo. Totoo yung sinasabi niya eh. Na kung maghahamon ka, maghamon ng old god. Kung gusto mo talagang patunayan magaling ka, ba't hahamonin mo sila halimbawa, sino ba pwedeng, si Delo, si Target, sino ba mga old gods, sila Batas. Kumbaga, unang-una, siyempre, sa edad, relative sa age, kung sino man yung naghahamon, kung bago man yun o hindi. Siyempre, nasa ibang parte na ng buhay yun di ba? Kumbaga, hindi na yung kasing excited mo na bumatil. Di ba? So, kung gusto mo talagang patunayan sarili mo, kaya di ba, ang dami nagsabi, ako, gusto ko labanan si Looney para kumbaga, kung gusto mo talagang mapatunayan yung galing mo, dapat yung hamunin mo is yung mga gutom, halimbawa, ayan, sila Class G, sila Raffian. Kasi parang nangyayari, nakatingala ka. Pero actually, yung mga nasa level mo, nandun yung mga halimaw ngayon. Yun yung mga papatay, yun yung mga chichibog sa'yo. Yun. Kumbaga, at yun yung kailangan mong chibugin para magpatunay ka sa era mo. Kasi hindi na-realize nisa na iba. Yun yung shortcut, di ba sabi niya, gusto yung shortcut. Tama. Hindi kasi hindi na-realize nisa na iba yung inherent na lugi lagi ng luma sa bago. Totoo naman eh. Kasi syempre, nag-i-improve lahat evolution So madali talaga rin mag-call out ng una dahil, di ba? Pero iba rin yung angulo ng yung mga ginawa namin, nadapa muna kami para magawa to. Kayo dumating kayo, alam nyo na gagawin nyo, di ba? May ganun ding angulo syempre. So parang halimbawa minsan may bagong dating na magaling na agad. Para sa akin okay rin na hindi mo naman kagad nakapatin sa mga ludi, mga smugglers agad Kasi kailangan mo pa rin, alam mo yun, kahit skills wise, pwede ka nang pumalag.
iba pa rin yung ano, yung parang cred, di ba, yung credentials mo. Parang ano ko pa rin. Pagdadaanan mo pa rin yung mga ano, bakbakan talaga with your ano. Ilan na ba yung pugot na ulo sa cabinet mo, di ba? Tapos dyan pwede magangas yung mga 3GS. Kasi sila talaga isa rin sa mga naging ano kumbaga soldiers ng flip top. Di ba yung para sa isang taon lang, ang daming 3GS na battles So sila parang, kaya nilang sabihin yan na kami pinagdaanan namin yan XP. Parang sa XP namin yung pinagdaanan. Well, maliit lang naman ang footnote yun, pero magandang angulo tong napili ni Lipcram dito. Sa kabilang balita naman, hindi na nga nagkakaroon ng malaking event ang sunugan. Ang huli pa nilang event ay nung elimination round pa nang sasabunutan sa sunugan at hindi na nga ito nasundan. Kahit ang nasabing tournament ay hindi na natuloy. Kung pupunta ka nga sa YouTube channel nila, makikita hindi na active ang nasabing liga. Sa break it down nga ni Looney, dito ay nag-guest niya si Mike Swift, ang founder ng sunugan. At dito ay na-open nila ang about sa pagbitaw ni Mike Swift sa sunugan bilang organizer din ito. Ayon nga kay Mike Swift, tumaas na ang hinihinging bayad ng mga battle MCs na hindi niya nakaing i-handle. Alam ko, nagkaroon ng time na na-burnout ka na sa organizing sa battle rap. Pinasa ko sa inyo. Kaya ano yung dahilan nun? Ano yung pinaka-stressful na part? Pinaka-stressful na part is naging expensive na ang pag-invite sa battle rappers na kinasanayan ko na dumaan nga tayo sa wala. Ngayon, ang laki na. So, hindi naman ako nagre-reklamo. I can't blame how it became like that. I had to adjust. So, isa yun sa bakit ako napagod. Pangalawa, ubos yung oras ko na sila na lang parang kalahati ng araw ko invested doon sa kanila Pang-apat, hindi ko nararamdaman yung genuine na pasasalamat galing sa mga taong nanggaling doon. Nakakaramdaman ako pag nakikita ko sila ganun, pero yung tulong na kailangan ng sunugan talaga para makaahon ng ayos at makapili, kumbaga hindi validated tsaka hindi favored. So parang napagod ako sa ganong takbo na parang, hey, hold up, wait a minute, there's some things in battle rap that I don't have to put my life into. So bawas muna ako sa mundo ng battle rap kasi sa Araneta as an organizer. As an organizer kasi sa Araneta Dreams pa lang 2020 pa ako nakaahon ng bayad, 2014 pa yon. Ang likod nun, battle rap. Kumbaga, battle rap na lang mga aking nagsasuffer na yung ibang parts ng ginagawa ko sa buhay. So, nung panahon yun, if you remember, it's pandemic, bro. It's like,